Actually, 18 years this coming August 2, 2024. At least 2 to 3 years we decided to marry na. Actually, hindi. Nagpakasal muna kami bago kami tuluyan nagsama, bago kami nagbukod. Quick adjustment. Um, Siguro nung una, nung pagkakasal lang din namin, unang isang taon, yung mga buhay binata, buhay dalaga, yun lang naman mga adjustment tulad ng mga gimmick dito, gimmick dyan. Nabawasan lang naman yon. Tapos yung mga siguro yung mga tulad ko dati, personally, tumutugtog pa ako nun sa banda, umuwi gabi na, ngayon na-lesson naman na yon. So, naghanap na akong mas seryosong trabaho, mas stable na trabaho. Ganoon din naman si Mrs. Mga bagay na nagpapatibay. Actually, marami everyday naman. Matututunan mo yon, makikita mo yon araw-araw. Um, Lalo na siguro nung pag na nagsimula yon nung nagkaanak na kayo, nung nagkaanak na kami, panganay, tapos nung nagdagdagan pa, yun yung mga nagpapatibay nyo sa inyo sa pagsasama ng mga anak nyo. Tapos kayo, yung mga struggle sa buhay, yan, makikita nyo rin yan. Yun naman yung mga magpapatibay sa atin usually. Advice siguro sa mga nagpaplano na magpakasal, yung mga dapat maging sure muna kayo, isipin yung mabuti. Maging handa kayo sa mga consequences. Yun na nga, tulad ng mga sinabi mo, mga naitanong mo kanina, na yung mga handa kang baguhin na nung ikaw binata ka pa or dalaga pa kayo, dapat handa kang baguhin yung mga bagay na yun, tulad ng mga happenings or gimmick dyan, medyo pabawasan nyo na yun, hindi katulad dati, mga barkada. Yun, plano, important yung plano. Planohin mabuti, financially, syempre, at saka yung dapat meron kang stable na trabaho bago kayo magpakasal para yung magiging anak nyo to the future, mas maayos, mas mabigay yung mga pangangailangan.